Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask. Sabi niya, kung ginamit at naging parte ng basihan ng Court of Appeals ang sworn affidavit ng former soldiers, hining si Orly Gutesa at saka yung Brave 18 Marines, sa pag-freeze ng assets connected to Martin Romualdez. So, ibig sabihin, ombudsman, the same affidavit, pwede rin gamitin sa ibang alleged recipients of mali-malitang basura deliveries. No to selective accountability. Okay, nakakatuwa po. Nalaman natin through sa post ni ex-Congressman Mike Defensor na kaya pumayag ang Court of Appeals na i-freeze ang maraming bank accounts, ari-arian ni former Speaker Romualdez dahil sa visa ng mga sinumpaang salaysay ni Master Sergeant Orly Gutesa at Brave 18 Marines. Sa Brave 18 Marines, specifically may dalawa. Sergeant, nakalimutan ko na yung pangalan. So, ginamit yun ng ombudsman. Sinubmit sa Court of Appeals at nung timbang-timbangin ng Court of Appeals, nakita nila na mabigat, may probable cause. Kaya ngayon, naka-freeze na ang assets ng dating speaker. Which to me is a very good news. So ito ngayon ang tanong. Hindi man lang si Romualdez ang napangalanan doon ng Brave 18 Marines at saka ni Gutesa. Si Gutesa, nagsabi niya, nag-deliver dan sila sa Malacanang. Kalimutan ko na yung street doon. Harapan na lang ng Malacanang, deliver sila. Deliver kay Martin Romualdez. Itong Brave 18 Marines, sinasabi rin na nag-deliver sila sa mismong bahay ng Pangulo. Sa Ilocos Norte, nag-deliver din sa bahay ng Pangulo sa Forbes. And then marami pa. Ang dami ng pinangalanan. Ang Senate President, Soto, 5 delivery. 5 maleta. Mga kongresista, daming napangalanan. So, dahil tinanggap ng Court of Appeals, naniwala sila there is probable cause na totoo yung testimony ng dalawa of the Brave 18. Ibig sabihin, matindi. So ito ang tanong. Gagamitin din ba ng ombudsman yung testimony ng Brave 18 against sa mga ibang recipients ng maleta? Yun ang malaking tanong. Sa ngayon, opinion ko lang ito, saludong-saludo ako sa ombudsman. At least, mayroon ng nagawang konkreto ang ombudsman dahil na freeze, hindi na magalaw ni Martin Romualdez yung kanyang accounts. Mahirapan na siyang gumalaw ngayon. Ang hintayin na lang natin yung desisyon ng Sandigan Bayan sa pag-issue ng warrant of arrest. So, good job po, Honorable Ombudsman Boying Rimulya. Nasimulan nyo naman lang ng tama. Please lang, ituloy-tuloy nyo na. Ipakita nyo na sabi nyo noon, hindi kayo hawak sa leeg ng anyong appointing authority. Ito na ang pagkakataon. Yes, walang imposible. Baka mamaya napag-isip-isip na ni Ombudsman Rimulya na
'Di ba? Nakaligtas siya sa matinding pagsubok sa buhay. Dalawa yung sakit niya, may leukemia, mayroon pa siyang heart bypass operation. Buhay pa siya. Baka baka galaw na ito ng Diyos ba? Walang imposible sa Diyos. Ano kaya? Mamaya, isusunod na kasuhan ng ombudsman, yung pinangalanan Pangulong Marcos Jr. Kakasuhan na rin niya ang Senate President. Kakasuhan niya na yung mga ano. Wow! Will that be possible? Ito may posible. Everything is possible with God. Pag gumalaw na ang Diyos, di natin alam, gagamitin niya si Ombudsman Rimulya na walang makakapigil sa akin. Nasa akin itong mga ebidensya. Ito nga ginawa niya kay Martin Romualdez, unexpected ito eh. Sana tuloy-tuloy na ito, totohanan na ito. Sa mga nagdududa, okay lang yon, magduda lang kayo kasi ako, may duda pa rin ako ng 50-50 pa rin. But hindi ko maiwasan na matuwa. Baka ito answered prayers na natin ito, di ba? Ako, personal ko ito, nagdarasal ako everyday for our country. Yung gumalaw ang Diyos para ma-stop ang korupsyon, na sana magkaroon ng righteous governance, hikapin niya o itouch niya ang puso ng mga government officials na matakot sa Diyos. Ganun. Baka ito na, kung ito gawain ng Diyos, walang makakapigil. Galit ang Diyos sa korupsyon, galit ang Diyos sa injustice. Kaya pwede niyang gamitin si Ombudsman Boying Rimulya. In the same manner, si Saul, yung sa Bible, yung persecutor ng mga Christians nung una, mamaya, nung gumalaw ang Panginoon, ginamit niya. Siya na ang number 1 na preacher ng gospel ng Panginoong Hesus. So, ito ngayon, Boying Rimulya, wala nang sasantuhin. Sample lang yan kay Romualdez, tapos isunod niya lahat ang napangalanan ng Brave 18. Wow! Salamat po, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Sana gamitin nyo ng todo-todo si Ombudsman Boying Rimulya para magkaroon ng hustisya itong mga nagnakaw ng kaban ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo o gero. So wala yang bana. So siya na ang nagdala. O karon mo na ang itsura sa atop sa natagaan na mo gero. Buslot na. Mga dagko gid kayo nga buslot to. Makita gid nato nga kuan gid kayo. Mga dagko na ang buslot. So karon pila na ni katuig ang inyong atop nga yero nga inani na ang itsura oh. Siyam na katuig. So dugay-dugay na gyud. Ngano man sa siyam na katuig nga kuan buslot nang inyong atop wala man mo nakapuli og atop. Ani. Kalisod, wala giri atop namo. Tungod sa kalisod wala mo nakakuan gyud og inyong atop. So unsa ra inyong trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Na kung walay muso, wala na gyud. So pila ka buok imong anak? Tulo. Tulo. So tanan naga-eskwela? Ang duha. Ang duha ga eskwela. Unsa na mga grade? Grade 2. Grade 2. So siyam na katuig ang inyong balay. Inani na ang itsura. Asa ray karon imong bana? Nanggahad. Nanggahad siya. Amat sa Ginoo nga sa nagtabang sa sin nga magpadayon ng ilang pag hatag mga uban nga wala na tagaan.
Diyan pa ang nanginanglan nga sama ka nako. Oo, so salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo, sige, sige.